Welcome to Donmar TV News Channel. Iginiit ni Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno na ang mga bagay na nagpapahirap sa buhay ng tao ang tunay na kalaban. Kabuhayan natin na nangawala, trabaho na nangawala, no? Yung pangamba at panganib dulot ng pandemyang ito, no? Yung pagkakapantay-pantay ng tao. May awa ang Diyos, pala rin ako sa tulong ng taong bayan, ipararamdam natin sa taong bayan yung pagkakapantay-pantay. Sa Quezon City, nangampanya si Moreno ngayong araw, kasama si VP candidate Doc Willie Ong at Aksyon Demokratiko Senatorial Bets. Sabi ng alkalde, iikutin nila ang iba't ibang panig ng bansa, lalo't mabigat ang kanilang laban. Matapos ang pagbisita sa Davao del Norte, pumunta naman sa Davao de Oro ang tambalang Lacson Soto. Ayon kay Presidential Candidate Senador Panfilo Lacson, sakaling manalo sa eleksyon, target nilang labanan ng korupsyon dahil kaya anyang gawin ito sa pamagitan ng pagsasaayos ng national budget. Hindi kagaya ng ginagawa ngayon sa budget na karamihan ay hindi nagagamit. Mayroon anyang unused appropriations na aabot sa 328 billion pesos. Ayon naman sa running mate ito na si Senate President Vicente Soto III, dapat tingnan ang record ng mga kandidato. Nagtataka nga po, ngayong panahon ng eleksyon, lahat po galit sa korupsyon. Maski yung korap, galit sa korupsyon. Pagkausap kayo, lahat galit sa korupsyon. Inilunsad ang laban ng masa ang kanilang manggagawa naman campaign jingle kung saan nakasentro ang kanilang plataforma. Uumpisahan na rin sa gabi ng Valentine's Day ni Presidential at Vice Presidential aspirants Leody de Guzman at Walden Bello ang kanilang Sama Summit para ikonsulta sa mga mamamayan ang kanilang mga plataforma. Sa Bataan, nagpunta si Vice President Leni Robredo ngayong ikalimang araw ng kampanya kung saan sinalubong siya ni Governor Abet Garcia sa Bataan Provincial Capital. Dumaan din si Robredo sa Cathedral Parish of St. Joseph para bisitahin si Balanga Bishop Ruperto Santos at kinamusta mga supporters na naghihintay sa labas. Biyaheng Laguna ngayong araw ang tropa o Team Robredo Pangilinan. Bibisita ang Lenny Kiko ticket sa San Pablo Cathedral para humingi ng basbas kay Reverend Monsignor Jerry Bitoon. Magkakaroon din ng pagpupulong si Robredo kay Governor Ramil Hernandez at iba pang opisyal ng probinsya sa Laguna Old Capitol. Mamayang hapon naman bibisitahin ni Robredo ang mga estudyante ng pamantasan ng Kabuyao, ilang religious groups at volunteers. Bibisita rin ang Robredo Pangilinan Tandem sa Santa Rosa City at Binyan City. Kahapon nag-ikot sa Batangas ang Team Robredo Pangilinan. Nagpunta sila sa Barangay Kilo-Kilo North sa bayan ng Padre Garcia para bisitahin ang mga Lenny Kiko volunteer. Ayon kay Robredo, matindi ang laban sa paparating na hatol ng Bayan 2022 pero pinagagaan ito ng mga volunteer na sila na mismong nag-oorganisa ng mga aktibidad. Muli ring binigyan diin ni Robredo ang pagiging mapanuri sa mga kumakandidato at tiyakin na iboboto ang mga magsusulong ng maayos at tuwid na pamamahala. Hindi lang po ito pagkakampi sa isang kandidato, pero pagpipili kung anong klaseng daan ang gusto natin natahakin sa susunod na 6 na taon. Tapat na pamahalaan, yung matino at mahusay na pamumuno, yun yung kinakailangan natin. Inendorso naman ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda si Vice President Leni Robredo. Ayon kay Salceda, si Leni ang kwalipikado sa pagkapangulo. Wala kasi anya itong bahid ng kahit na anumang anomalya at may puso sa mga mahihirap. Si Davao City Mayor Sara Duterte naman ang inendorso nito sa pagkapangalawang pangulo. I endorse Leni because not as a Bicolano, but as an economist. She's good for the economy, good for our future. And I think the Philippines is in good hands under her leadership. Nagtungo rin ang Lenny Kiko ticket sa bayan ng Balayan at pinuntahan ng iba pang volunteer sa Lipa at Tanawan City. Noong 2016, si Robredo ang nakakuha ng pinakamataas na boto sa vice presidential race sa lalawigan ng Batangas. Pero hindi anya ito dahilan para magpakakampante at umaasang makukuha niyang muli ang tiwala ng mga Batanggenyo. Halimbawa lang, Tony Gonzaga. Siyempre, masyadong emotional yung issue kay Tony Gonzaga. Siya ang nag-host ng BBM Sara
proclamation rally. Tapos inintro niya tong si Congressman Dante Marcoleta na ayon nga sa mga baser niya na nag-cancel sa kanya, siya daw po ay insulting and disappointing daw yung ginawa ni Tony Gonzaga dahil itong taong to ang nagpasara sa ABS, isa sa mga nagpasara sa ABS at naging dahilan para mawalan ng trabaho ang anila ay 10,000 mga empleyado. Di okay na sana yun pero yung iba pang mga mapapait na salita, hindi ko alam kung paano, bakit nagkaganon, ano? Tandaan po ninyo, marami po sa mga artista na to, celebrity, mga nagmamahalan dati. Pag nagkakasalubong, beso-beso, nakikita ko sila sa lobby ng ABS. Talaga namang nagpapadalahan pa ng mga pagkain, talagang close na close. Mantakin nyo, dahil po dito sa politika, ang sasakit na mga binibitawang salita laban kay Tony Gonzaga, bagay na ewan ko kung mababawi pa yon, kasi tayo, naniniwala po tayo na ang sugat na malilikha po halimbawa ng kutsilyo sa katawan natin, maghihilom agad gagaling agad yan. Pero yung sugat sa damdamin na likha ng mga matatalim na pananalita, medyo mahirap pong bawiin yun Kaya nga ang aking tanong sulit ba na galit-galit na tayo dahil lang sa mga politiko, sa mga kandidato? Yun ang malungkot, ano? Of course, hindi ang dating kasi dito mga magulang at mga mahal naming taga-subaybay, parang kapag ka ang isang artista ay pumanig kay BBM o BBM Sara for that matter, masamang tao. Pag ang isang mamamayan pumanig sa tandem na ito, masamang tao. Pag isang aktor, aktres, mga awit, o kaya ay mamamahayag, pumanig siya sa BBM Sara tandem, masamang tao. At kung ikaw ay papanig kay Leni Robredo, kay VP Leni Robredo at kay Kiko Pangilinan, mabuting tao, magaling, matino ka. Pagka ganon, patay tayong lahat. Actually, kung ganon ang patakaran natin sa buhay, halimbawa, automatic magiging mabuting tao ka pagka VP Leni Robredo at Kiko Pangilinan ang iyong susuportahan. Baka mag-VP Leni Robredo na ako. O kaya magkikiko Pangilinan na ako. Ganun na gagawin ko kung yun ang patakaran. Pero hindi po yun ang patakaran. Ang akin pong ipinapalaganap dito, wag po sana nating kalimutan ng mga matatagal na nating pinagsamahan, ang matatagal na ang mga ugat ng ating pagkakaibigan, pagkakamag-anak, magkakatrabaho. Wag pong ganun. Wag po nating kalimutan yun dahil lang sa kandidato. Ito pong eleksyon, minsan lang po yan every 3 years. At yung presidential, minsan lang every 4 years, every 6 years. Itatapon ba natin ang pagkakaibigan dahil lamang po dun sa ganong klase ng paniniwala? Ay nako. Bago mahuli ang lahat, wag po nating itapon, wag po nating sayangin ang pagkakaibigan. Wag nating hayaan na pagdating ng araw, ang masaya lang yung kandidato o politiko, pero tayong magkakaibigan, galit-galit. Wag naman sana. Okay? Katulad ngayon, si Don Chang, nagbababala kay Tita Christy Fermin, Nay Christy Fermin. Sabi niya, pangalanan mo. Pagka hindi mo na pangalanan, ipapakulong kita. Kasi sinabi yata ni Tita Christy Fermin, si Don Chang, na bumanat kay Tony Gonzaga, ay, parang, wag na nga. Anyway, mamaya po makikisuyo ako, panoorin niyo po ang ating feature sa isang OFW na ilang beses na bigo sa buhay, lalo sa hanap buhay, at ngayon po ay paano ba siya nakabawi? Ayan, paano siya nakabawi?